Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Bago natin pag-usapan itong iba't ibang kasong sinampa ni former Senator Antonio Sonny Trillanes IV, ito muna pag-usapan natin. Ayan po, dyan po nangyari sa programa ni Kuya Will. Kababalik pa lang ni Kuya Will sa television, ito na agad. Mukhang may MTRCB si Kuya Will. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo yung sinabi ng kanyang co-host. Mga co-host po niya to, tatlong babae na ito. At ito mga babae na to, ingat kayo kay kung Bong Suntay. Baka imaginein kayo nun. Baka pag nakakita, mag-init yun, tapos mag-imagine. So, ito po yung tatlong co-host ni Kuya Will at ito po yung nagsasalita yung naka-yellow. Pakinggan nyo po yung sinabi niya. Happy Thursday, everyone! Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga titi. Ano ra? Hawakan ng mga Ulitin natin mga kababayan. Ano sinabi mo? Hawakan ng mga Ulitin natin. Happy Thursday, everyone! Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga titi. Hawakan ang... Hawakan ng mga grabe naman to. Paktay kayo ngayon sa MTRCB. Kababalik pa lang ni Kuya Will sa telebisyon. Tapos ganito agad. Ano ba yan? Ano ba yung hahawakan talaga? Mga ticket. Ayun. Hawakan yung mga tickets. Bakit napunta doon sa ba naman to si ate? Oh. Hawakan ng mga tickets, that's right. Okay, so ibig sabihin... Munti kang panghampasin ni Kuya Will eh. Papahamak sa mga kababayan eh. Hawakan daw ang mga tickets. Mga kababayan malinaw po yun. Hawakan ang mga tickets. Minsan kasi mga kababayan pag mabilis magsalita, nabubulol. Ako nga, lagi akong nabubulol. Kaya lagi kong ine-edit itong aking video eh. Kasi minsan kapag nabubulol ka, nagkakadoble-doble. Yung T nagiging tite. Diba? Nadodoble. Ano pala? Tickets pala yon, hindi pala tite yon. Kaya pagpasensya nyo na si atin. Mabilis kasi magsalita eh. At yan ang problema kapag live television. Talaga nagkakamali. Pero ang ibig po niya sabihin, hawakan po ang mga tickets. Backfire ka Kuya Will, mukhang may MTRCB ka. Pero sa tingin ko hindi naman. Hindi naman sinasadya. Pero ewan ko hindi ko alam depende kasi yun sa sa mga nandyan po sa yung mga tawag dito, nandyan sa MTRCB. Sila po ang magdidesisyon yan kung ano nga ang gagawin, kung masususpindi ba o hindi. Pero sa tingin ko hindi naman siguro, wawarningan lang. Hindi katulad ni Suntay na talagang yung sinabi niya kabastusan talaga sa kababaihan. Ito naman, nagkamali lang siya ng nabanggit. Imbis na ticket, iba yung nabanggit niya mga kababayan. Hay. Nako ate, ayusin mo. Kung gusto mo tumagal sa trabaho mo, ayusin mo. Okay, so ito, dako na po tayo dito kay former Senator Antonio Trillanes. Ngayong araw pong ito, sinampahan niya ng iba't ibang kaso. Sino? Si Levy Baligod. Yung abogado po nung 18 ex-Marines. Kasama po sa kinasuhan niya yung 18 ex-Marines. Alright. At kinasuhan niya rin si Mike Defensor. Kinasuhan niya rin si Jay Sonza. Fake news peddler yan eh. Si Jay Sonza eh. Si Lorraine Badoy. Kinasuhan din. Alam ko may sakit to si Lorraine Badoy eh. Kawawa naman. Kawawa naman. At may sakit na, nakakasuhan pa. At si Cathy Binag. Isa rin tong fake news peddler mga kababayan. Kinasuhan lahat pong nabanggit natin dyan po sa DOJ. Ano raw yung dahilan ni Trillanes? Ang kanilang gawa-gawang bribery scheme ay isang desperadong paraan para dungisan ang mga pangdinig sa ICC at takutin ang mga investigadors
o investigators at witnesses nito. Kasi sabi nila, binigyan daw ng $2 million itong mga investigador ng ICC. Sabi ni Baligod, at ginasusan daw yung mga investigador. So, ayan po ay walang katotohanan ayon kay Trillanes at kahit kay Baligod, mga kababayan, mali-mali pinagsasabi niya eh. Sasabihin niya, babawiin niya, sasabihin niya, babawiin niya, labang bawi eh. Dapat ito si Baligod nandun sa programa ni Kuya Will eh. Yung laban o bawi. Kasi magsasalita siya, tapos babawiin. Tapos mamaya magsasalita na naman, tapos babawiin na naman. Dapat nandun siya sa programa ni Kuya Will, yung laban o bawi. So yan mga kababayan, yung mga kinasuhan ni former Senator Antonio Trillanes. Ito mga kababayan, yan po. Ayan. Formal ng sinampahan ang 18 nagpakilalang mga dating sundalo kasama pati si Atty. Levy Baligod at si Mike Defensor. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Mike Defensor. Ito kasi mga kababayan, bigla na lang sumulpot to no? Nanahimik na to ngayon biglang sumulpot. Sigurado dahil tatakbo ito sa susunod na eleksyon. Kaya nag-iingay. Hindi natin alam kung ano tatakbuhin nito, senator o congressman. Mayor nga, baka hindi ka manalo eh. Senator pa. Hindi mananalo to. Alam ko, tumakbo to natin nung nakaraang eleksyon, talo eh. Kung hindi ako nagkakamali. So, pakinggan natin itong si Mike Defensor. Sabi ni Jose Claire Castro, si Wonderboy. Pakinggan natin si Wonderboy. Si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lauren Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cortesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ako para ipakita yung tulong sa kanila noong paman nung sila ay lumabas sa Club Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to hindi nagsisinungaling. Okay, so yung sinabi ni Mike Defensor, ni Wonderboy. At eto mga kababayan etong si Wonderboy ay pinagtanggol ng isa diyan po sa sa 18 mga sundalo, former Marines, pero hindi naman daw lahat Marines yan eh. At mamaya tingnan nyo, meron tayong ibubulgar tungkol sa mga ito. Maya-mayang konti. Pakinggan muna natin yung kung paano nila iniwas etong si Mike Defensor doon sa kanilang grupo. Ano po bang reaction nyo? Sir, para sa amin, sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang namin dito is katotohanan lang ang sinasabi namin. Sana hindi kami gipitin, hindi nila ibabaw yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang ginalaman si Sir Mike. Ayan, pinagtanggol, iniwas. Wala daw kinalaman etong si Defensor sa kanilang grupo. Sabi mo lang yan. Sabi mo lang yan. Inamin na nga ni Defensor na tinutulungan kayo eh. Sir, from the very beginning kami, decision namin buo. Nailahat na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ng utang ng Pilipinas para yung mga anak namin. Wow, talaga makabayan Ayan ang mga gusto ko. Yung mga dahilan nila, kaya sila lumalabas dahil sobrang laki na ng utang ng Pilipinas at kawawa ang mga anak natin. Tayo raw ang magbabayad. Kaya lumabas sila. Gusto nilang tawag dito, ibulgar ang mga kabulastugan, ang pagnanakaw dito sa ating bansa. Tama naman yun eh. Sang-ayon ako sa sinasabi mo, kapatid. Sang-ayon ako na ibulgar natin yan. Kaya lang, siguraduhin nyo na hindi kayo nauutusan. Siguraduhin ninyo na hindi kayo nagpapagamit. Baka naman, nagsasalita kayo dahil sa likod nun ay merong nag-uudyok sa inyo at merong alam nyo na may kapalit.
Ayun yung ano, yun yung nakakatakot. Pero yung sinasabi mo, tama yan, sang-ayon ako sa'yo. Sang-ayon ako sa'yo. Kaya lang, yung motibo. Yun yung questionable, yung motibo. Tapos si Wonderboy pa yung kakampi ninyo. Si Wonderboy. Doon pa lang magdududa ka na Ano kami, mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin dun sa Londaro yung mga anak namin? Saan namin pa? Ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin. Ang bawat isa sa amin po. Ayos palakpakan nga natin. Woo! Galing. Galing. Ayan ang mga gusto natin. Talagang laban sa korupsyon. Okay. Pero mga kababayan, etong mga ito, etong 18 na sinasabi nilang mga ex-marines, ayon kay Ombudsman Remulla, etong 18 individual na nagpapakilala ng mga former marines were acting for political effect. Ayun yung basa ni Remulla. Kasi mga kababayan, hindi ka na magiging ombudsman kung hindi ka magaling magbasa. Magaling magbasa si Ombudsman Remulla. Basang-basa niya agad kung ano ang layunin o ang motibo ng mga nagsasalita. So ayon kay Ombudsman Remulla, itong mga former Marines ay acting for political effect. Noting that while several signatories are no longer in active service at ang 6 po dyan were charged with murder. Nako. Maliban pa pala dun sa narinig natin dati na itong mga ito ay na-dismiss dishonorably. Hindi po honorable dismissal They were dismissed dishonorably. Meron pa palang 6 na may kaso na murder. Walang paano natin paniniwalaan itong mga ito? Dishonorably dismissed. Tapos may kaso pa at murder pa. So, ito ba ang mga taong may kredibilidad? Ito ba yung mga dapat paniwalaan? So, ito pakinggan natin si Ombudsman Remulla tungkol dun sa dito sa aligasyon ng 18 dating mga sundalo. Motivation ng mga ito, yung grupo nito. Tipping point. They're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Hindi naman yun You're creating a tipping point. Sir, para po To kay favor a local party or a state party? Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it. So we're not alleging anything now. Sir, yung statement niyo po kanina, sir, saying na hindi po compromise yung impartiality ng ombudsman. Yeah. I'm not personally looking into that. I'm allowing the people in the Ombudsman's office to look at it for themselves. Pare-pareho kami abogado. We just studied the same principles. That an affidavit is supposed to be based on personal knowledge. So ano? Sir Serianis, nakikita daw niya na Duterte daw possible yung behind this. Hindi, marami pa kami ibang personalities sa Pilipinas. Did you see it as a political? Political yan. Siyempre, political yan. And some of them have economic motives. At mahirap magsalita ngayon. Ano economic? Ano ibig sabihin? Mahirap na magsalita. Ano assurance mo, sir? Ano assurance mo? Basta fair Sa kami. publiko? We're here to be fair. Diba? Kaya, kung ako hindi fair, aaminin ko ba yung ICC? Hindi. Sabi ko, totoo yun. Pero walang 18 tao roon sa labas ng bahay ko. Sir, in the meeting kasama ba? Nakita ko naman sila nung umalis Oh. Sir, sa meeting kasama ba si Central Yates? I cannot recall now Because if Torre was there or Trillanes was there. But we've met in that house place before. Nakakausap sila doon. But I remember the 2 ICC people who were there. Naalala ko sila. Sir, ang flood control, sir, kahapon po si Yusek Bernardo na Motivation ng mga ito. Okay. So, simple lang yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Sinabi ng mga ng 18 pati ni Baligod na binigyan daw ng pera itong ICC, itong mga investigador ng ICC. Ngayon, kasama yung sa affidavit. Ang tanong,
nakita pa nila na binigyan ng pera yung mga investigador ng ICC. Kasi sabi ni Remulla, nandun ako tiningnan ko. Oh, wala naman yung 18 na yan Paano nila nasabi yon? Oh, inaamin ko, kinausap ko, nagkausap kami. Pero yung sinasabi na sinuhulan yung ICC, yun ang yung dapat nilang patunayan. Kaya hindi naniniwala itong si Boying Remulla kasi nga, para sa kanya, politika yan. Merong tao sa likod niyan. Pero pa nga siya, ano ba yun? Hindi na natin alam kung ano ibig sabihin. Economic, baka may bayad. Economic Kasi pag economics, pera-pera di ba? Baka yun siguro ibig sabihin ni Remulla. So yan mga kababayan, etong 18 ito, itong 18 kasama si Mike Defensor at itong si Baligod, mukhang tagilid sila sa kaso na isinampa ni Trillanes na kesyo sinuhulan daw ang ICC. So abangan natin ang kahinatnan ng kasong ito at tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Kasi si Baligod lang, mali-mali laban o bawi Di ba? Yung sinasabi ni Baligod. So, ayan mga kababayan yung update natin dyan po sa 18. At doon naman sa dito. Kakabalik pa lang ni Kuya Will. Baka masuspindi agad. Hindi naman po sinasadya. Kaya, hawakan nyo na po ang inyong mga ticket po. Ticket. Hawakan nyo po ang inyong mga ticket. Yan po yung sabi nung babae. Mabilis lang po yung salita niya. Naguluhan lang po siya. Baka kasi inisip niya kasi baka may nag-i-imagine sa kanya Baka ini-imagine siya nung manyakon na congressman So, ayan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.